Tahimik ang paligid habang dahan-dahang naglalakad si Marco. Tanging hampas ng malamig na hangin at tunog ng mga tuyong dahon ang naririnig sa kanyang paligid. Biglang bumalot ang makapal na hamog, tinabunan ng daan at mga puno, tila naglaho ang mundo sa kanyang paningin. Napahinto siya nang mapansin ang kakaibang liwanag sa harapan. Mga pares ng kumikislap na mata, libo-libo, nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Lumamig ang kanyang batok, parang may bumubulong sa hangin na hindi niya maintindihan. Humakbang siya paatras, ngunit bawat galaw niya, dumarami ang mga matang lumilitaw sa paligid, parang sumusunod sa bawat kilos niya. Hindi niya maramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang lumulutang na siya sa ulap na malamig at malagkit na sumasakal. Biglang may malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso, mahigpit, parang bakal na hindi niya matanggal. Napasigaw siya, ngunit nilamon ng hamog ang tunog. Naglaho ang kanyang sigaw sa katahimikan. Unti-unti siyang hinihila papalayo, habang ang mga mata ay lalong lumalapit, naglalaway, nag-aabang sa bawat galaw niya. Sa huling sandali, naaninag ni Marco ang sarili niyang refleksyon sa libo-libong mata, walang buhay, nakangiti ng malamig. At sa isang iglap, naglaho siya, iniwan lamang ang katahimikan at hamog na puno ng matang naghihintay ng susunod na biktima.